pinadala sa Sarangani, pati yung replacement na yon hindi umandar. Oo. Well, hopefully ma-address itong mga problemang ito ng COMELEC sa mga darating na oras. Kasi nga, mahalaga po talaga ang boto ng ating mga kababayan. And it's so frustrating, partner, na pumila ka ng pagkahaba-haba, tapos magloloko yung VCM habang nakapila ka, tapos mababalikin ka pag ayos na hindi mo naman alam kung anong oras yun. Oo. At siguro nga, no, ang interesting dito, like for example, no, dito po sa NCR na lang, no, ang Quezon City na may mahigit 1,000,000 botante. Sinabi ni Dominic Almelor sa eskwelahan lang po kung saan siya naka-assign, ang President Corazon Aquino Elementary School, 37,000 registered voters. Imagine, 37,000. So, ang tanong nga doon, may 49 precincts doon. Paano yun? Halimbawa, nasira ang ilan doon. No? Gano'ng kabilis aaksyon ang COMELEC? So, partner, So, paano ito nga, meron tayong... May 2016, 1 million plus ang botante ng Quezon City. O ito, nakaboto na rin ang ilang mga personalidad gaya ng senatorial candidate na si Laila De Lima, Celeste Legaspi at maraming iba pa. Alamin nga natin kung sino-sino pa mula kay Ginger Conejero ang nakaboto na. Live mula sa COMELEC. Ginger. Julius, maaga pa lang handa ng bumoto ang ilang celebrities, personalities at politiko sa Southern Districts ng Metro Manila. First hour pa lang bumoto na si Vandolph Quezon sa kanyang presinto sa Tambo Elementary School. Pasado alas 6 ng umaga kanina, full support ang pamilya ni Vandolph, hindi lamang sa kanyang pagboto kundi sa kanyang pagtakbo bilang konsehal sa unang pagkakataon sa unang distrito or sa first district ng Parañaque. Siya raw ay magpapatuloy ng mga proyekto ng kanyang ina na si Alma Moreno na ngayon naman ay tumatakbo para sa Senado. Maaga ring bumoto si Alan Paule na tumatakbong re-electionist counselor sa Muntinlupa. Bumoto si Paule kanina pasado alas 6 sa Bilibid Elementary School. Samantala, neophyte senator ang gustong maabot ni Secretary Laila De Lima na bumoto sa St. Rita School, BF Homes, Parañaque. Walang aberya naman sa pagboto si Celeste Legaspi sa Tahanan Village sa Parañaque. Ramdam din ni Legaspi ang bilis at ang gaan ng pagboto sa paggamit ng priority lane para sa senior citizen. Hindi bago sa local politics ang Parañaque sina Ryan Iliana at Jeremy Marquez na bumoto rin sa Tahanan Village. Tumatakbong konsehal at sa 2nd District si Iliana habang Vice Mayoral bet ang si Marquez laban sa Liberal Party bet na si Rico Goles. Samantala kung magaan ang pagboto, walang aberya rin pero mas tinagal si re-electionist Mayor Edwin Olivares sa kanyang pagpila at sa pagboto niya sa Parañaque National High School sa haba ng pila sa iba't ibang presinto. Palibot na ito sa courtyard ng Parañaque National High School. Ang tulad nga na nabanggit nyo kanina, ang isa rin sa pinakamaingay na reklamo ng mga botante sa National High School ng Parañaque ay ang voter disenfranchisement. Julius, ang Southern Districts ng Muntinlupa, Las Piñas at Parañaque ay ang 8th, 9th at 10th largest registered voter population sa NCR. At yan ang ating nakita sa pag-iikot sa Southern Districts ng Metro Manila. Balik sa inyo sa studio. Ginger, si COMELEC Chairman Andy Bautista ba ay nariyan sa COMELEC ngayon? Julius, wala pa. Nakita natin si Director James Jimenez pero si Chairman ay hindi pa natin namamataan dito sa COMELEC Command Center. Siguro pag may pagkakataon tayo, kausapin natin si Ginoong Jimenez para makuha natin yung kanyang sagot dun sa mga issue ngayon na bumabagabag dito sa eleksyon. Subukan natin yan agad, Julius. Kunan natin ng kanyang reaction, ng kanyang payag si Director Jimenez. Although, sa aking pagkakaintindi, paulit ng sinistress ng COMELEC ang hindi pwede puno ng picture, puno ng larawan ang mga balota. Pero alamin natin yan at kunan natin ng iba pang pahayag si Director Jimenez. Okay. Sige, maraming salamat, Ginger Conejero mula dyan sa COMELEC. At napasugod sa Novotel sa Quezon City si COMELEC Chairman Andy Bautista matapos lumabas ang mga alegasyon na may mga VCM sa loob ng nasabing establishmento. Nasa linya ng telepono si Pia Gutierrez. Pia, magandang umaga sa iyo. Pia.
Karen, mula nga sa pag-iikot ni COMELEC Chairman Andres Bautista sa iba't ibang mga polling precincts dito sa NCR ay bigla napasugod si Chairman Bautista dito sa Novotel, Cubao. Ito yung lugar kung saan tinuturo sa social media at sa report din na isiniwalat ng PPCRB kung saan itinatago umano ang ilang mga vote counting machine. At naalarma dito si COMELEC Chairman Andres Bautista at sa ngayon ay nandito tayo sa Novotel, at kagagaling lang ni Chairman Bautista sa 7th floor nitong hotel kung saan tinuturo ayon sa report ay doon daw tinatago itong mga VCM. Ang kinumpirma lang sa atin ni Chairman Bautista, Karen, ay merong mga Smartmatic technicians na naka-check-in dito sa Novotel. Ito ay dahil malapit lang dito yung National Technical Headquarters ng Smartmatic sa Araneta Avenue. Pero hindi niya pa sinasabi kung meron man o walang VCM kasi ang problema dito ay hindi basta-basta mabubuksan ang kwarto nitong mga Smartmatic technicians na ito. Ang nangyari ngayon ay hinihintay na itong mga technicians na ito mula sa Smartmatic at pagdating nila ay pwede nang buksan itong mga kwarto para inspeksyonin. Meron kasi nga konting mga legal na problema at hindi na kasi basta-basta ito pwedeng buksan sa media. Nandito din ang ilang personalidad. Nandito si Liberal Party spokesman Barry Gutierrez na napasugod din dito matapos kumalat nga sa social media. Sabi nila concerned sila lalo na at mukhang ang Liberal Party ang tinuturo na nasa likod umano nitong dayaan dahil walking distance lang apparently, Karen, yung headquarters ng Liberal Party na nandito sa Araneta, Cubao. At pero sa kanila habang kahit wala pa yung resulta ng investigasyon na ito ay kumpiyansa daw ang Liberal Party na walang katotohanan itong mga ugong-ugong na mga balita na ito. Meron ding representative ang legal team ng PDP Laban, si Attorney Charlie Ho, at sabi nila ay kailangan daw imbestigahan dahil alarmado nga ang PDP Laban dito sa nangyayaring itong apparent pandaraya ng ilang kampo para lang maungusan si Mayor Duterte. At sa ngayon ay nandito lang tayo sa lobby, naghihintay lang at maya-maya inaasahan natin na darating na itong mga Smartmatic technicians. Apparently mga foreigner daw ito, Karen, at pagdating nila ay inaasahan na natin na mabubuksan ang mga kwarto nila at malalaman natin kung may katotohanan nga ang mga aligasyon nito. Karen? Pia, so ang sinasabi mo ngayon ay yung alleged VCMs ay nasa loob ng kwarto di umano noong mga Smartmatic technicians na mga foreigners. So, hinihintay pa para buksan ang kwarto. Tama, Karen, kasi lumalabas na yun nga yung pinag-igatan ng balita na may mga vote counting machines dito sa Novotel kasi naka-check-in dito yung mga technicians ng Smartmatic, Karen. Okay, so nangangahulugan si COMELEC Chairman Andy Bautista ay maghihintay dyan hanggang dumating ang Smartmatic technicians. Kaya ko lang tinatanong to kasi sa dami ng problemang inirereklamo sa COMELEC ngayon, nandyan si Chairman. Ako na. Oo, Karen, kasi sabi na ito ay seryosong aligasyon na kailangan talagang investigahan at i-clarify, lalo na at nakasalalay dito yung kredibilidad ng halalan. Ang alam natin, ang schedule ni Chairman sa NDOC, ito yung PICC, magko-convene ang COMELEC and Bank bilang NDOC bandang alas 3 pa yan. So inaasahan natin na meron pang oras si Chairman Bautista na maghintay dito. Kundi naman ay ang alam din natin na tinatawag na rin yung PNP na pumunta dito pero apparently naunahan pa ni Chairman na pumunta dito sa Novotel. So, nasabi niya naman na nakausap niya itong mga technicians na to, paparating na daw. Alright, well maraming salamat, Pia Gutierrez. Keep us updated. Thank you, Pia. Masaya naman si Senador Grace Poe, lalo't wala umanong naging aberya sa kanyang pagboto kanina. Live mula sa Santa Lucia Elementary School sa San Juan, balikan natin si Jeff Canoy. Jeff.
Julius, tumahimik na nga dito sa Santa Lucia Elementary School kung saan bumoto si Senator Grace Poe. Kasama niya kanina ang kanyang asawa na si Nilia Manzares ng siya bumoto. At kanina nga sabi ni Senator Poe ay madamdamin itong araw sa kanya, lalo sa kanyang pinagdaanan nitong nakaraang campaign period. Nung Sabado pa sa kanyang meeting di avance, sinasabi niyang ito na yung pinakamahirap na karanasan niya at ng kanyang pamilya. Lalo't yun nga, sinasabi niya na yung pagkatao daw nila ay dinurog, binatiko siya nitong mga nakaraang buwan. Kaya napakasaya daw ng kanyang pakiramdam at ngayon nga ay uuwi siya at kasama niya kanyang pamilya at doon na nga lang daw muna magre-relax, baka raw matulog habang inaabangan nga itong resulta ng halalan. Sabi ni Senator Poe, wala naman daw siya naging aberya sa kanyang pagboto kanina, naging maayos daw ang lahat. At yun nga lang, ang pinangangambahan daw niya ay sana raw ay yun nga yung mga balita raw na may dayaan o yung mga VCM na nakatago sa mga hotel ay agad daw imbestigahan dahil daw sa huli daw ang dapat nga raw manaig ay yung gusto ng taong bayan at ang kanilang boto. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Poe kanina sa media matapos ang kanyang naging pagboto. Yun ang nakakatakot sapagkat yun nga narinig ko mga balita. Kailangan talaga mapuntahan yan agad para maimbestigahan. Maraming salamat sa PPCRB sa kanilang pagbabantay. Sa ating mga kababayan, nangyari po yan noong 2004 kung saan ang ibang mga balota ay nakatago sa isang hotel. Ang mga nasa likod ng mga ganyang operasyon ay mga batikan na operators. Huwag po natin payagan na maulit yung ganyan. Kahapon, medyo may konting kaba kasi parang ito yung kaunahan pagkakataon na siyempre ngayon lang ako tumakbo bilang Pangulo. Katulad din noon, 2013, may konting kaba bago yung eleksyon. Pero ngayon, mapayapa, katulad rin ng sinabi ko sa inyo ng mga nakarang araw at masaya na naging maayos ang ating pagpapatakbo ng ating sarili. Hindi ko winala ang aking sarili at ang aking paninindigan sa kampanyang ito. At pangatlo, sa tingin ko nakita ko na kaya ko rin pala lahat ng mga hamon na ito. Yan yung iyang pinupunto ni Senator Grace Poe nito nakaraang linggo. Sinusundan natin Senator Poe mula pa ng kampanya at itong nakaraang linggo lang ay tinatanong natin siya kung ano nga ba yung kanyang natutunan sa buong kampanyang ito. Sabi niya basta kilala raw niya yung sarili niya dahil daw akala niya hindi niya kakayanin yung mga batikos at yung mga ginagawang kwento laban sa kanya. Pero sabi niya sa huli daw siya raw yung may integridad at giniginit niya nga na sa buong kampanya wala raw siyang siniraan o hindi siya nag-attack sa kanyang mga kalaban sa presidential race. Julius. Maraming salamat, Jeff Canon. Balikan natin itong nangyaring karahasan kaninang umaga sa Rosario, Cavite kung saan 7 ang patay at 1 ang sugatan sa nangyaring barilan doon. Sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Shara Zambrano. Shara. Karen, nakausap na natin yung incumbent mayor ng si Nonong Rico Fuentes dito sa bayan ng Rosario at kinumpirma niya na lahat nitong 7 mga namatay sa pananambang kaninang madaling araw ay mga taga-suporta niya. At sinasabi rin ng ibang mga nakausap natin, yung isa rito ay staff o parang gwardya ng kanyang anak na tumatakbo rin bilang mayor ngayong taon. Ngayon sinasabi nitong si Mayor Rico Fuentes na kahit pa hindi kinukumpirma ng mga ng kapulisan na ito ay election related o may kinalaman sa halalan, siya raw mismo ay sigurado na mayroon itong kinalaman sa nangyayaring eleksyon. At ang sinasabi nga niya, 6 dun sa 7 na napatay ay mga residente dati ng Marawi sa Lanao del Sur at lumipat ng Maynila, lumipat ng Cavite para sana makahanap ng mas mapayapang buhay at makapagnegosyo ng maayos. At sabi ni Mayor na nalulungkot siya ngayon na kung kailan siya umalis ay saka pa sila nakaranas ng ganitong klaseng karahasan. Ngayon yung kamag-anak nitong mga residente ng Lanao del Sur ay sinusubukan nila na maiuwi ang bangkay nitong 6 nilang mga kaanak dahil syempre ayon sa tradisyon ng mga Muslim kailangan mailibing itong mga labi sa loob ng 24 oras pagkatapos nilang masawi. Ngayon, sinusubukan natin, Karen, na makahanap at makakausap ng mga survivors o yung mga talagang nakakita kung sino ang pumatay dito sa 7 ito at yung sino yung nakasugat din dito sa pang-8 biktima. Pero sa ngayon, nahihirapan pa tayo dahil mayroong pagiging medyo malihim ang sa pagkakakilala rin natin sa
sa mga sa character o kaugalian ng mga Maranao. Hindi sila masyadong sanay sa pagbabahagi ng kanilang kwento, pero susubukan pa rin natin at hinahanap din natin sana itong isang sugatan na wala na doon sa ospital kung saan nila unang sinabi, maaaring nilipat nila sa mas maayos na pasilidad o mas malaking pasilidad. At yan ang babalikan natin, Karen, pati kung ano na rin ang update ng Philippine National Police kung kukumpirmahin na nga nila na ito ay isa sa mga pinakamalaking election-related na pangyayari dito sa Cavite, Karen. Isang tanong lang, Shara, no? Nakakalungkot na balita yan. Gayong ang Cavite dito sa listahan ko ay hindi kabilang sa elections hotspots for 2016. Ganun ba? Tama ka, Karen, at nalulungkot yung mga pulis at yung militar, pati na rin yung local government. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay hindi na hotspot ang Cavite. Alam naman natin ang reputasyon nitong probinsyang ito na talagang kilala na kapag panahon ng eleksyon ay maraming kaguluhan at karahasan na nangyayari. Up until this point, Karen, na nangyari itong pananambang, ayon sa Philippine National Police, wala pa silang naitatalang election-related na karahasan at pinagmamalaki nila ito hanggang sa sumapit itong 12 midnight ng May 9 at nangyari na itong napakalaki pang krimen na kailangan nilang resolbahin ngayon, Karen. Alright, maraming salamat sa iyo, Shara Zambrano. Abangan ang iba pang updates sa ginaganap na halalan ngayong araw po. Magbabalik ang special coverage ng ABS-CBN sa Halalan 2016.